humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. For the last time, halika na. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan, kalakasan sa presensya niya. Kalakasan, kalakasan sa presensya niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin siyang awitan. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka po naming aawitan sa gabing ito, Panginoon. Patuloy po naming itataas ang iyong pangalan, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Awitin po natin ang pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong initibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Yes, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok
Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Amen. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, hallelujah. We worship you, we praise you, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Na kami, Panginoon, ay magsisimula sa isang gawain, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Nawa, Panginoon, ang kadakilaan mo ang maghari, Panginoon, sa gabing ito. Maranasan namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa gabing ito. At sa magsasalita, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay ikaw ang magsalita sa kanyang buhay. Maghari, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon, at maranasan ka namin sa gabing ito. Kaya Lord, minsan pa, tinataas ka namin, pinapapurihan, dinadakila. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, a blessed evening everyone. So lahat po tayo paniguradong napapurihan ang Panginoon sa ating pag-awit at pagsamba. Miski tayo po ay na-bless panigurado sa ating pag-awit sa Panginoon. Ngayon po muli tayo nagkaroon ng Bible Talk after long weekend po, no? So after isang linggo, ngayon na lang po ulit tayo nagkaroon ng Bible Talk. Kaya naniniwala po ako ng lahat ay excited po sa ating matatanggap na mensahe sa gabing ito. So papakilala po muna ako. Ako nga po pala si Ate Rogin Domingo, isa po sa 12 ni Pastora. At ang kasama ko po na magbabahagi ng salita ng Panginoon sa gabing ito ay si Ate Sheila. Good evening, Ate Sheila. Good evening. Good evening, Ate Regine. Hi, ako po si Sheila Joy Drio. Galing po ako sa network ni Luis Ann at 144 po ako ni Pastora Mel. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay titled Victory or Defeat? May question mark? May question mark. So, goal natin, no, para malaman natin kung ano yung gagawin natin para maging matagumpay ang ating buhay na kasama ang Diyos. Marahil, meron sa ating nanghihina ngayon, may mga pinagdaraanan, may kinakaharap ngayon na sitwasyon na hindi natin kayang solusyonan sa mga oras na ito. Kaya tamang-tama yung ating pag-uusapan ngayon. At pakibasa nga po yung ating Bible reference. Ayan. Yung ating pong Bible reference ay matatagpuan sa Psalm 63 verse 8. My soul
My soul clings to you, your right hand upholds me. Ayan. Thank you. Thank you, Lord, sa word mo. And ito, sabi, no, my soul clings to you. Ano ba yung ibig sabihin ng clings? Yung clings sa Tagalog version nito, hangarin. Hangarin. Sa dictionary naman, ang ibig sabihin nito, kumapit, manatili, dumikit, nananalig. Ayan. So, sa dictionary ulit, babasahin ko yung ibig sabihin niya. Yung hangarin, ang ibig sabihin daw nito ay ito ay pananatili sa isang bagay at paggawa ng lahat ng makakaya natin. So, inaano mo siya, dinidesire mo siya. Yung gusto mo siyang, ikaw yung lumalapit, ikaw yung kumakapit nga, sabi dito. Kaya, my soul clings to you. Hangarin natin ang Diyos. Your right hand upholds me. Ang iyong kanang kamay ay inaalalayan ako o inaalalayan mo ako ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin ng inaalalayan ay nagbibigay ng tulong ang Diyos gamit ang kanyang kanang kamay. Di ba kapag nabasa natin sa Bible, God blesses us with His right hand. So yung kanang kamay ng Diyos, yun yung nagbe-bless. Kaya nakalagay dito, your right hand upholds me. Tinutulungan tayo ng Diyos sa kanyang kanang kamay. Ayan. So, sabi dito, no, hangarin natin ng Diyos. Ang katagumpayan ay nasa Kanya. Ayan. Hangarin natin yung Diyos kasi yung katagumpayan ay nasa Diyos. Kaya hangarin natin ang Diyos sa buhay natin para maging matagumpay tayo. So, Amen. So, kailangan pa lang nating hangarin ng Panginoon. Pero ate, pwede niyo po bang mas i-enlighten pa kung ano po ba yung dapat nating gawin para mas maging matagumpay? para mas maging matagumpay. Yan. Meron tayong 3 pointers na pag-uusapan ngayon. Ano-ano ba yung mga dapat nating magkaroon tayo para maging matagumpay? Number 1, dependency on God. Yan. Pakibasa po sa John 15:5. Ayan. Ang sabi po sa mga 1:15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Alam mo ba yung, sabi dito sa John 15:5, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Kaya kung hiwalay daw tayo sa kanya, wala daw tayong magagawa. Kaya kung mananatili tayo sa Diyos, tagumpay na tayo. Di ba? Tagumpay na tayo. Nandun na agad Yan. So, yung pananatili natin sa Diyos o pagdepende natin sa Diyos ay isa ng katagumpayan. Wala na kasi tayong hahanapin pa pagka nasa Diyos tayo. Pagka yung puso natin ay nag-desire na hanapin ang Diyos, na kumapit sa Diyos, manatili sa Diyos. Wala na tayong hahanapin pa. Ano ba yung gagawin ni God para sa atin kapag tayo ay nananatili sa Kanya? Ito yung kaya niyang ibigay yung security. Kaya niyang ibigay yung security sa atin. Yung peace of mind, peace ng heart, yung joy, comfort, yung wholeness o yung kabuuan. Di ba may mga tinatawag na broken-hearted, ganon. So, kaya sinabi kong wholeness. Kasi ang Lord, binubuo tayo. Durog tayo, pero ang Lord, siya yung glue natin, binubuo tayo. Ayan. Tapos, guidance. Sa Lord nang gagaling ang guidance, ang hope, future, at marami pa. So, sa mga ito, wala ka nang hahanapin kasi kompleto na. Wala ka nang hahanapin. Kaya yung nananatili nga daw sa Kanya,
At ang mga nanatili nga sa kanya ay magbubunga nga daw ng marami. Pero kung wala tayo sa kanya, wala tayong magagawa. Ayan. So, wala na tayong hahanapin sa Diyos. At dahil dun sa nabanggit ko kanina, wala nang hahanapin. At dadagdagan pa tayo. Ano ito? Ito yung presensya niya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pakibasa nga po sa Galatians 5:22-23. Ayan, ang sabi po sa Galatians 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Maganda rin to sa English, no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentle, and self-control. Against such things, there is no law. Ang mga ito kasi, no, yung love, joy, peace, yung siyam na ito, na yung bunga ng Holy Spirit, ito yung ebidensya na makikita sa atin na yung presensya ng Diyos ay nasa atin. Ito yung mga evidently na makikita. Kasi kung hindi nagbubunga sa atin ang mga ito, wala yung presence ni God sa atin. So, yung bunga na ito, ayan sabi dito, 'di ba? Doon sa John 15:5, siya'y magbubunga ng marami. So, ito kasama to sa bunga na ibibigay niya sa atin. So, itong mga ito ay ito yung mga nagre-reflect kasi dapat yung presence ni God sa buhay natin. Nakikita na napapamuhay natin or na yung bunga na ito ay nakikita nga sa atin. Yung love na to, love sa Lord, love sa kapwa, bago ang sarili. Yung joy, ito yung kapag yung problema, sunod-sunod na sa'yo, yung hindi ka na makahanap ng yung mga maraming gumugulo sa isip mo. Pero sa gitna ng storm na yon, binibigyan ka ng joy ng Lord. Tapos yung peace na ito, yung hinahangad mo yung kapayapaan sa kapwa mo. Ayan. Tapos yung forbearance, yung pagtsatsaga, diba? Kailangan sa atin nakikita yung pagtsatsaga natin. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa personal nating nabuhay, kundi pagtsatsaga din natin sa Lord. Kasi sabi nga ni Lord, diba? Kung pipiliin natin siya, magko-cost yon so much sa atin. So yun yung pagtsatsaga. And kindness, goodness, faithfulness. Diba? Faithfulness sa Lord at faithfulness sa kapwa-tao natin. Ayan, gentleness and self-control. So itong mga ito, kailangan nagre-reflect daw ito sa atin para yung presence ni God nakikita sa mga buhay natin. At yun yung nagpapatunay na nananatili tayo sa Lord, di ba? Nananatili tayo sa Lord kasi kumakapit tayo sa Kanya. Kasi nananatili din tayo sa Kanya. So yan, ang pagdepende sa Lord, ito pa yung isa, no? Yung pagdepende sa Lord, yung pag-amin mo na kailangan mo siya sa iyong buhay. No? Sa unang pointer natin, dependency on God. Dumedepende tayo sa Lord kasi inaamin natin na kailangan natin siya. Na hindi natin kaya ng sarili natin. Na hindi kaya natin na nag-iisa at kakapit ka talaga sa Kanya. At si Lord naman ang kakapit sa iyo. At yun naman ang gagawin niya para sa iyo. Amen. So, yung po pala yung dependency on God, no? Parang, based po dun sa pagkakasabi nyo, pagkakapaliwanag mo, Ate Sheila, parang, ang pumapasok sa isip ko is para tayong mga bata.
alam niyo po yung pagkabata pa lang, hindi pa po naglalakad. Di ba po inaalalayan sila ng magulang? Meron pa nga po ako nakikita nito lang sa mga kapitbahay namin. Yung mga bata, inayaan nilang maglakad pero may lampin po dito sa likod, tas hawak nila, sinayaan nilang umakbang or hawak po nila. Kagaya po ng sinabi niyo, hawak tayo ng Panginoon sa kanyang right hand. Di ba? God will upholds us. Di ba? And parang kung kagaya po tayo ng bata, dapat po dumepende rin tayo sa Lord. Dapat, ang bata kasi hindi niya iniisip kung saan siya dadalhin ng magulang niya at kung paano siya tuturuan, kung paano siya aalalayan. Ang iniisip lang, wala pong wisyo yung bata, kaya rin siguro, ganun din dapat tayo kagaya ng bata. Na parang maging faithful lang tayo sa Panginoon. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, hayaan natin ang Panginoon. And kagaya, ang ganda rin po nung sinabi niya Ate Sheila, na alam mo yun, na kapag nasa atin ang Panginoon, kasama rin natin yung Holy Spirit. Kasi siyempre po dumaan yung Holy Week, natutunan natin na niligtas tayo ng Panginoon sa pagkapako niya sa krus. Niligtas na tayo sa kasalanan. So, ibig sabihin, nung umakyat po ang Panginoon sa langit, naiwan po sa atin yung banal na Espiritu. Diba? Yun po yung nakasama natin. And if we're really walking with God, then dapat po naglalakad din tayo ng kasama yung Holy Spirit ng Panginoon. Diba po? So, dapat evident. Yun po yung word na natandaan ko. Dapat evident sa buhay natin yung Holy Spirit. Yan. So, sa pangalawa naman tayo na pointers, ito ay desire wisdom. Pakibasa nga sa Kawikaan, chapter 1, verse 20, Ate Regine. Ayan. Ang sabi po sa Kawikaan 1:20, ang karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Dito, no, umaalingaw-ngaw daw si wisdom. Ibig sabihin, tinatawag niya tayo, sumisigaw siya, tsaka pansinin daw natin siya. Umaalingaw-ngaw siya, nagka-cry out loud siya na, uy, ako to si wisdom, pansinin niyo naman ako. Magkaroon daw tayo kasi, sabi ni wisdom, magkaroon daw tayo ng unawa at katalinuhan upang maging matagumpay tayo sa ating mga lakad ng buhay. Ang karunungan, pagka nagkaroon ka kasi ng karunungan, nagdudulot ito ng pangunawa. At yung applied wisdom, kapag yung wisdom na na-desire mo na at in-apply mo yun ay nagre-resulta naman ng katalinuhan. Yun, nagiging matalino ka. Ayan. Ayan. So yun po pala, kailangan dinidesire din natin yung wisdom. Kasi nandyan lang yung wisdom Oo. Kagaya nga po, yung meron po sa Bible na sinabi doon na if we want wisdom, di ba? We need wisdom, ask God, di ba? And it will give to us, di ba? For God is generous and will never correct us for asking. So, ibig sabihin po pala, kailangan din inaas natin, dinidesire natin magkaroon ng wisdom. Hindi lang po basta, ay, kaya ko na to. Na Lord, tabi mo ako na. Lagi na po natin naririnig yun kapag may nagsasalita dito Kasi minsan nagmamagaling po tayo. Na parang, Lord, magsasalita ako. Lord, mag-host ako. Alam ko na yung sasabihin ko. Hindi po ganun. Dapat po pala dinidesire natin na magkaroon ng wisdom. At dapat po, inahalaw din natin na papasukan yung wisdom ng Panginoon sa buhay natin. Ayan. So, dako po tayo sa pangalawang taon. Paano po ba magkakaroon ng wisdom, ate? Yan. Pero bago po yan, ayan, panoorin po muna natin yung ating announcement video.
Ayan, so Ate Sheila, balikan po natin yung ating question number 2 po, no? Paano po ba magkaroon ng wisdom, ate? Pakibasa nga sa Job 28, verse 28. Yan. Ang sabi po sa Job 28:28b, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungat at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Ayan. So, thank you. Ang pag-desire daw kay wisdom ay ang pagsunod sa Diyos. Obedience. Diba? Obedience kay God. At pagkatakot, yung fear God. Pagkatakot na gumawa ng masama, ng kasalanan. Ayan. Sa karaniwang tao, mahirap gawin ito eh. Itong yung pagsunod sa Diyos. Bakit kaya, no? Dahil mahirap talaga sa atin ang sumunod. 'Di ba? Nature natin yun eh. Yung, bakit ko siya gano'n? Yun. So, sa nature natin, mahirap talaga yung sumunod. Kaya nahihirapan yung mga karaniwang tao na gawin ito. At yung mga gumagawa ng mga favorite sins nila, nahihirapan silang umiwas. So, kaya nahihirapan yung karaniwang tao na gawin ang mga bagay na ito. Yan. Kaya nga, sa nabasa natin kanina sa Kawikaan, umaalingaw-ngaw si wisdom na pansinin mo ako. Kasi gusto ni wisdom na maging matalino tayo. Kaya nagpapapansin siya. Kaya gusto niya na pansinin natin siya, gusto niya na ituon natin yung pansin natin sa kanya, na marinig natin siya. Kasi gusto niya na maging matalino tayo sa buhay. Ayan. Tapos kapag nagdesisyon ka na makipag-isa kay wisdom, ayan, doon ka na magtatagumpay. Kasi naging matalino ka na. Natulungan ka na ni wisdom. Ayan. Tsaka yung kanina na binanggit ko na mahirap, 'di ba? Mahirap sumunod at mahirap iwasan ang paggawa ng masama. Kung yun ay mahirap kanina, pero pagka si wisdom pumasok sa'yo, dinesire mo si wisdom, hindi na mahirap. Kasi nagpapasakop ka na ng willfully kay God. So yung wisdom ni God, binibigay na niya sa'yo at ginagawa ka na niyang matalino. So, tapos tong pagsunod na ito sa kalooban ng Lord, may reward to eh. May reward na sinasabi si wisdom. Alam kaya natin to? Malamang alam natin to, no? Basahin natin to sa Kawikaan, chapter 3, verse 16. Ayan, ang sabi po sa Kawikaan 3:16, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Yan. Sabi dito, haba daw ang buhay natin. Tapos magtataglay tayo ng kayamanan at karangalan. Ito daw ang ginagawa kapag matalino ka. Kunyari, i-explain ko yung magtataglay ka ng kayamanan. Di ito yung porke, nasa Lord na ako, marami akong wisdom, yayaman daw ako. Hindi tayo ganon. Hindi tayo yung prosperity gospel. Ang sinasabi dito, kaya ka magtataglay ng kayamanan kasi matalino ka ng humawak. Or matalino ka ng maging steward ng mga blessings, ng mga resources na ibinibigay sa atin din ng Diyos. Kung hindi ka matalino or kung hindi ka nagiging mabuting steward sa mga yon, mawawala yon mabilis lang. Kunyari, one day millionaire, ganon. Ganon ang ibig sabihin. Kaya nagtataglay ng kayamanan kasi nagiging matalino ka na, ito na ipaplano mo, na itatabi mo, or may mga gagawin ka para hindi agad maubos, o kaya may gagawin ka para mag-multiply. Kaya yun ang ibig sabihin dito ng magtataglay ng kayamanan. Hindi yung, tadang, hindi yung i-magic ni Lord magiging mayaman ka. Hindi ganon. Hindi ganon yung ibig sabihin nito. Ibig sabihin no, naging matalino ka sa paggamit. Kaya
kaya hahaba ang buhay mo kasi naging matalino ka sa mga desisyon mo. Magtataglay ka ng kayamanan kasi marunong kang humawak or yung stewardship. Tapos, karangalan. Kasi syempre, nakikita ng tao sa'yo na, ay, matalino ka, ganyan. So, yung napaparangalan ka ng tao. At syempre, lalong-lalo na si Lord. Napaparangalan ka rin ni Lord kasi nakikita niya na isinasabuhay mo siya. At syempre, hinihinay lang, yung karangalan na yon ibabalik natin sa Kanya. Kasi sa Kanya din yun galing. Hindi natin yun aangkinin yung glory na yon. So, ayan. Sa pagkakaroon ng mga ito, may hamon naman sa atin si wisdom. Di ba? Nag-reward siya, pero may hamon siya. May hamon siya sa mga taong wala pa nito. Sa mga taong hindi pa siya nararanasan. Basahin natin sa Santiago 3, verse 13. Ayan, ang sabi po sa Santiago 3:13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ito mamaya pag uwi natin, Ate Regine, mag-assess tayo. Hinahamon tayo ni wisdom. Sabi sa English, who is wise and understanding among you? Sabing gano'n, Kaya pag uwi natin, i-assess natin to. Suriin natin yung mga sarili natin mamaya. Kumustahin natin yung buhay natin. Kung namumuhay pa ba ako ng mabuti, kung nagagawa ko pa ba mamuhay ng may pagpapakumbaba ang aking sarili. Ayan. So, assignment natin to lahat. Hindi na natin to hindi na natin to tatanungin personally, pero i-assess natin to na tayo ba ay nagagawa ba natin ang mga bagay. Ayan. So sa pangatlo, faith in the Lord Jesus. Ang faith, di ba, alam naman nating lahat, ito yung paniniwala sa bagay na hindi pa natin nakikita. Yan. Mababasa natin ito sa mga Hebreo 11:1. Pakibasa po. Yan, sabi sa mga Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Thank you. Hindi kasi nalulugod o napiplease si God sa mga taong walang pananampalataya. Ayan. Kaya, tsaka yung faith, ito yung nakakapagpalapit sa atin sa Diyos. Pagka meron tayong pananampalataya, nakakalapit tayo sa Kanya. Ayan. Sabi nga dito, di ba, faith without action is death. Ayan. Kaya kung wala tayong faith, imposible tayong makalapit sa Diyos. Dahil yun yung unang hahanapin niya sa atin. At ang pagkakaroon ng pananampalataya ang magbabalik ng buhay sa atin, kapangyarihan upang pangyarihin yung mga bagay na ninanais ng Diyos para sa atin. Ano ba iyon? Yung faith, yun yung nag-a-unlock sa atin. Yun yung nag-a-unlock sa atin ng mga bagay na imposible para sa atin, na posible sa Diyos, na posible sa Lord. At yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, pero kayang-kayang gawin ni God para sa atin. Yun yung faith. Ina-unlock niya. Pagka may faith ka, ina-unlock niya yon na yung mga bagay na hindi natin kaya, kasi si Lord ang mag-fulfill nun para sa atin. Ang hinahanap lang sa atin ng Lord, pananampalataya mo. At alam mo ba, sa pananampalataya, doon ka din maliligtas. Di ba? Mababasa natin yun sa Acts 16:31. Sabi dito, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Yan, amen, di ba? Believe on the Lord Jesus. Manampalataya ka. Sumampalataya ka, manalig ka. Sa kanino? Kay Jesus. Kay Lord Jesus. At ikaw daw ay maliligtas. Yung faith natin, yun ang makakapagpaligtas sa atin.
tayo at ang buong sambahayan natin. Yun yung sabi sa Acts 16:31. So, Ayun. So, kailangan, na-expand pa po ni Ate Sheila yung wisdom, di ba? Na kailangan pala, pag dinidesire natin yon, merong reward ang Panginoon sa atin. And at the same time, syempre, hindi mo basta-basta matatanggap, kaya nga tinawag na reward. Kasi may kailangan kang gawin, di ba? Ganun naman lagi sa Panginoon, di ba? Kapag may kinocommand sa atin ng Panginoon, may promise yun nakasunod, di ba? Kagaya sa mga pinapagawa sa atin ngayon ng Panginoon, maaaring masushow-showcase natin yung pananampalataya natin sa Panginoon through our prayer, di ba? Maramihan man tayong manalangin, di ba? May prayer for 3 po tayo ngayon, pero meron din naman po tayong pansariling panalangin para sa Panginoon na parang tayo lang mag-isa. Pwede nating ipakita yun sa Panginoon na ganun tayo ka-faithful. May nakakakita man na ibang tao o wala, tanging ang Panginoon lang, faithful tayo, may paninindigan tayo kasi pinangawakan ko rin po, no? Yung sinabi ng Panginoon na maniwala kang nakamtan mo na ay makakamtan mo nga, di ba? So, ibig sabihin, ganun po pala yung faith. Hindi mo pa hawak, hindi mo pa nakikita, pero pag nananampalataya ka, kapag, alam mo yung pinaniniwalaan mong mangyayari talaga. Ang ganda rin po ng sinabi niyo, yung mga bagay na hindi imposible sa atin, posible sa Panginoon. At kailangan po nating panghawakan yun ngayon sa ating conquest. Kasi, alam mo po yun na parang imposibleng, alam niyo po, parang ang imposibleng maabot tong taong to kasi ganito siya, Oo. ganyan. Pero wala naman pong tinatangi ang Panginoon eh. Diba? Wala. Nothing is impossible sa Panginoon. walang mahirap sa Kanya. Yes. Yan. So, ngayon po Ate Sheila, ano naman po, kasi po ang title natin is Victory or Defeat. Ano naman po ang defeat sa pinag-aaralan natin ngayon? So, natapos na tayo sa victory. Bakit defeat or defeat? Yan. Defeated ang isang tao kapag or kung nahihirapan siyang isabuhay yung mga nabanggit natin. Yung dependency on God, desire wisdom, tsaka yung faith in the Lord Jesus. Kapag ang isang tao nahihirapan niyang sundin ang mga ito, marahil hindi pa siya talaga nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. At mas sanay siya na bumase sa sarili niyang kakayanan, sa sarili niyang lakas. Tapos, eventually, pagka nahirapan na siya, tsaka lang siya matututong lumapit sa Diyos. Pero, yun yung para sa akin na defeated ka. Na yung hindi ka pa kasi nakaka-encounter ng tunay sa Lord. Yung hindi ka pa nagkakaroon talaga ng malalim na relasyon sa Diyos. Kilala natin ang Diyos, pero hindi natin siya, alam natin na may Diyos, pero hindi natin kilala kung sino siya. Yun eh. Kaya dun papasok yung relasyon. Yung makikipagrelasyon ka sa Lord, yung magkakaroon tayo ng quiet time, yung personal devotion natin, mag-a-attend tayo sa mga Sunday service natin, sa Bible talk, sa morning devotion, sa evening devotion, sa gig night, yung mga gawain ng Lord. Tumutulong yon para mag-build yung relationship natin sa Kanya. Kasi sa pamamagitan ng mga yon, nakikilala mo ang Lord paunti-unti. Nagre-reveal ang Lord sa iyo, nangungusap siya sa bawat pakinig mo sa Kanya, sa bawat attend mo sa mga gawain na yon. May nire-reveal siya sa iyo. Kaya nakikilala mo siya, nade-develop yung relationship mo sa Kanya. Kaya yun, defeated tayo kung hindi natin talaga hindi talaga tayo nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. At saka yun nga, yung boastful. Boastful tayo na iisipin ko muna yung iisipin mo muna yung solusyon ng sarili mo lang, kakayanin mo lang, iisipin mo lang yung mga bagay na hanggang kaya mong gawin. Tapos kapag hindi mo masolusyonan, tsaka ka lalapit sa Lord. Ginawa mong panghuling resort ang Lord. So, doon natin masasabi na defeated siya. Defeated yung tao na yun.
Pero kung gusto mo maging victorious, yan, para sa conclusion natin, no, para sa conclusion natin, ang katagumpayan ay ibinigay na talaga sa atin ng Lord. Di ba? Ito yun, yung ginawa na rin ni Jesus yan. Ginawa yan ni Jesus 2,000 years ago. Namatay siya, nilibing, nabuhay pagkatapos na 3 araw. Ayan. At umakyat sa langit. Ayun. Kaya, ayan, yung katagumpayan na yon, ibinigay na yun sa atin ng Lord. At ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung katagumpayan ay mababasa din natin sa Bible. At yun nga, yung pag-attend dito, malalaman din natin yung mga ways niya para maging matagumpay tayo. Ayan. Kapag naipamuhay natin ito, nang may pananampalataya at paniniwala sa Diyos, tayo ay magtatagumpay. Sigurado ang tagumpay sa atin. At ang pagdepende natin sa Diyos, yung pag-desire ng wisdom, tsaka yung faith kay God, kay Jesus, ang mga kailangan, ito yung mga kailangan natin para nga magtagumpay. Kaya patuloy natin hangarin, yung katulad kanina sa Bible reference natin, hangarin natin ang Lord. Kasi kung wala tayong Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Diba? Dun sa John 15:5 ba yun? Na kung hindi tayo nakakapit sa Kanya, wala tayong magagawa. So pagka wala tayo sa Lord, wala tayong magagawa. Yan lang po. Salamat. Ayan. Amen po, no? Ang ganda po ng binahagi sa atin ni Ate Sheila about victory or defeat. So ngayon na-remind ulit po tayo na, di ba kasi po natapos na yung Lenten natin nagawain natin, Lenten special natin. Natanggap na natin na ang Panginoon ay tunay na victorious. Diba? Matagal na siyang tagumpay. Wala pa tayo tagumpay ng Panginoon Wala. Diba? Wala pa. Pero alam niyo po yun, kaya wag tayo dapat magkaroon ng parang sense of defeat. Parang ugali natin na, ay hindi ko to kaya. O kaya naman, kagaya nga po ng halimbawa nyo, nung parang ngayon ko lang din po na tanggap yun na minsan pala, defeat din pala ang tawag doon kapag sa sarili mo ikaw dumidepende. Parang bakit? Talunan yun. Diba? Kasi po bakit? Na parang, bakit? Sino bang nagbibigay ng wisdom? Ang Panginoon. Kung sa sarili ka nakadepende mo, saan mo kinuha yung wisdom? Tutunan ko rin po ito kay Pastora. Sinabi ni Pastora sa amin na kung hindi ka sa Panginoon nakikinig, kung hindi ka sa Panginoon sumusunod, kanino ka sumusunod? So kabahan na po tayo kapag ganon. So ibig sabihin, kapag nakadepende tayo sa sarili natin at hindi sa Panginoon, dun pala natin talaga masasabing defeated tayo. Minsan, baka inaalaw din ng Panginoon na magtagumpay tayo sa sarili nating kakayanan, pero at the end of the day, masasabi ba talaga natin yung tagumpay kung hindi natin kasama ang Panginoon? And kailangan po, tama po yun na may pananampalataya sa Panginoon kasi mahirap i-please ang Panginoon kung walang faith. Diba? Parang mahirap din kung may faith nga tayo pero di naman po natin pinamumuhay. Kailangan po natin yung ganitong natanggap natin, na ipamuhay po natin kasi nandito po tayo ngayon. Kumbaga sabi nga po ni Sister Toto, nung nagsalita siya ng training, yung battle po ay nag-uumpisa na. Training pa lang po yun, pero nag-uumpisa na po pala yung battle kasi meron po tayong conquest na kinakaharap. Kasi meron po tayong harvesting event na, alam niyo po yun, na pagtatagumpayin ng Panginoon at ang gusto lang ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin is maging faithful. I-desire natin yung wisdom. Huwag tayo sa sarili nating umasa at maging dependent tayo sa Panginoon. Diba? So parang maaari pong, kagaya nga po ng sinabi ni Ate Sheila, na parang maaaring mahirap para sa atin na sumunod, mahirap na tanggihan yung sin. Pero alam niyo po yun, kapag lumapit ka sa Panginoon with a humble heart, nabanggit niyo rin po yun pag lumapit ka sa Panginoon, with a humble heart, hindi ka matitiis ng Panginoon Kagaya ni King David. Lumapit siya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Lord, give me a pure heart, diba? And isa rin po yun sa dinidesire ko, give me a pure heart. And nawa ganun din po ang bawat isa sa atin. So, Tulad ng inawit natin kanina. yes. So, Ate Sheila, ano po ba yung declaration natin sa gabing ito?
Ang declaration natin sa gabing ito, I will cling to God no matter what. Amen. So, pwede po ba nating i-declare lahat yon? Yan. So, I will cling to God no matter what. Ayan. So, para po sa ating online viewers, yan, i-comment po natin yan. Huwag lang po nating bastang i-comment, pero alam niyo po yun, panghawakan po natin. At kung nasan man po tayo ngayon, pwede rin po natin yung sabihin. Diba? I-declare po natin yan ng malakas para sa Panginoon. Diba? Parang, alam niyo po yun, para yung kaaway, marinde, ganyan, matakot, umalis. Kasi, alam niyo po yun, andun yung faith kapag nagdi-declare. So, para naman po sa ating nasa physical, wag lang po natin bastang basahin. Pero i-declare po natin at i-claim sa buhay natin. Sige po, sabay-sabay po natin i-declare in 1, 2, 3. I will cling to God no matter what. Amen. So, Ate Sheila, ayan, pwede niyo po bang i-closing prayer yung ating, ipanalangin yung ating natanggap na mensahe sa gabi ito? Tara, tayo mag-pray. Heavenly Father, we praise you and worship you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong gabi na ibinigay sa amin, Panginoon. Na ang victory ay nasa amin, na ibinigay mo na sa amin at tinatanggap po namin iyon, Lord. Lord, sa pagdepende namin sa iyo, sa pag-desire ng wisdom, Lord, at yung faith na nanggagaling sa Panginoong Jesus, ay kapag nais sa buhay namin, Panginoon, ay magiging matagumpay kami. Kaya maraming salamat, Lord, at niremind mo kami, nirebuke mo kami dito, or binild up mo kami sa mga pointers na ito, Panginoon, para sa aming mga buhay. Lord God, prayer ko na ito ay maging matagumpay sa amin, maging buhay ito sa amin, maging hininga ito sa amin, Panginoon. Ma-apply namin ito sa buhay namin, maalala namin ito palagi, at mapangyari ito sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon ng mga ito. Ma-develop sa amin ang faith, Lord. Magkaroon kami ng dagdagan mo ang wisdom namin. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord, at yung pagdepende namin sa iyo, Panginoon, ay hindi mawala sa amin, Panginoon, na lagi kaming dedepende sa iyo para ang buhay namin ay maging matagumpay, Panginoon, sa pang-araw-araw. Dahil, Lord, ang hamon ng buhay ay laging nandiyan. Kaya kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin sa aming mga buhay, kailangan ka namin sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Palakasin mo kami sa pamamagitan ng mga ito. At Lord God, sa mga oras na ito, tinataas namin, Lord, ang message mo. Selyuhan mo ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At i-bless mo ito para sa amin. Huwag namin ito kalimutan, huwag lang itong narinig at lalabas sa kabilang tenga, Panginoon. Hindi manatili ito sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Jesus. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po, Ate Sheila. Ayan. So, ngayon po, dumako naman po tayo sa ating mga prayer items. Ayan. Sige po, ngayon po, mananalangin po tayo ng sabay-sabay. Yan. Kasi po, mas powerful po yung panalangin kung sama-sama po tayo. Para po yung, para rin po mapapurihan ng Panginoon kung patuloy po tayo nananalangin sa Kanya. Yan. Sige po, panalangin po natin yung ating mga prayer items.
And Lord God, nilalapit namin sa inyo, Lord God, ang aming mga prayer items, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, kayo po ang patuloy, Lord God, na magbigay, Lord God, ng katatagan sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Sa mga prayer for 3, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord God, kayo po ang magpaalala, Lord God, sa mga bawat isa sa amin, Lord God, ng kahalagahan, Lord God, ng pananalangin, Lord God, ng sama-sama, Lord God, because there is a power, Lord God, in unity, Panginoon, O God. At patuloy niyo po kaming pagkadalisayin, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, at dinggin niyo po, Lord God, ng aming mga panalangin, O God. Kayo rin po ang magbigay, Lord God, ng katagumpayan, Panginoon, Lord God, sa aming conquest, Panginoon, Lord God, sa aming harvesting event, O God. We claim it, O God. We declare it, O God. Kayo po, Lord God, na mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, O God. Itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, Lord God, ang SOL, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, kayo po ang patuloy, Lord God, na gumabay sa bawat isa, Lord God, nakabahagi nito, Lord God. Ganun din po sa mga students, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay ng wisdom, O God. Hallelujah, Lord God. At nawa, Lord God, ipaalala niyo po, Lord God, sa bawat estudyante, Lord God, sa lahat ng kabahagi nito, Panginoon, Lord God, kung gaano kahalaga, Panginoon, Lord God, ang training na ito, Panginoon, Lord God. At kayo rin po, Lord God, is a great provider, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. At kayo rin po, Lord God, ay ang aming healer, Panginoon, Lord God. Kaya niyo po, Lord God, hatiin ang karagatan, Lord God. Kaya niyo po magpagaling, Lord God, sa isang salita niyo lamang, Panginoong Jesus, Lord God. Kaya naniniwala po kami, Lord God. We claim, Lord God, na lahat ng aming panalangin, Panginoon, Lord God, inyo pong diringgin, Panginoon, Lord God, in your perfect time, Lord God, in your own ways, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, God, sa inyo namin. Lord God, binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pananalangin ng ating mga prayer requests po. So sige po, lay hands po natin ang ating prayer request. Yes, O God, hallelujah, Panginoon, O God, na kayo po ang nakakaalam, Panginoon, Lord God, ng panalangin, Lord God, na naririto, Panginoon, Lord God, ganun din, Lord God, yung mga panalangin, Lord God, na ilalagay pa lamang, Panginoon, Lord God, inyo na po iyong nababatid, Panginoon, O God, at nawa, Panginoon, Lord God, dinggin niyo po, Lord God, ang aming mga panalangin, Lord God, ano man nilalaman nito, Lord God, kagalingan, Panginoon, Lord God, kalakasang pisikal, spiritual, mental, and emotional, Panginoon, Lord God, hallelujah, Panginoon, Lord God, financial, Panginoon, Lord God, wisdom, Panginoon, Lord God, nawa, Lord God, loobin niyo, Lord God, na magkaroon kami noon, Panginoon, Lord God, nawa, Lord God, loobin niyo, Panginoon, Lord God, na makamtan namin iyon, Panginoon, Lord God, at nawa, Lord God, kapag meron na kami noon, Panginoon, Lord God, kapag dininig mo na, Panginoon, Lord God, nawa, Lord God, sa inyo namin ibalik ang lahat ng papuri, Panginoon, Lord God, sa inyo namin
namin lahat ibalik ang pasasalamat, Lord God, because, Lord God, you deserve it all, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord God. Lord God, ang mga taong nagsulat, Lord God, ang mga patuloy, Lord God, na naglalagay, Lord God, sa prayer basket namin, Panginoon, Lord God, kayo po ang nakakakilala sa Panginoon, Lord God. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ang sitwasyon nila ngayon, Panginoon, Lord God. At nawa, Lord God, kayo po, Lord God, ang mag-alis sa kanilang sitwasyon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Iahon niyo po sila, Panginoon, Lord God, sa kalugmukan, Panginoon, Lord God. Kung ito man, Lord God, ay kalungkutan, Panginoon, Lord God. Kung ito man, Panginoon, Lord God, ay kasawian, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. O kung ito man, Lord God, ay, Lord God, kawalan, Lord God. Hallelujah, Lord God, ng kawalan, Lord God, ng financial, Panginoon, Lord God. Kayo po ang patuloy, Lord God, na tumulong sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, Lord God. At kayo po, Lord God, ang patuloy, Lord God, na mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo po nawang bigyan ng lahat, Panginoon, Lord God, na nagsulat dito, Panginoon, Lord God, ng joy, Panginoon, Lord God, ng peace, Lord God, peace of mind, peace of heart, Panginoon, oh God. Hallelujah, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, Lord God, at ng comfort, Panginoon, Lord God. At patuloy niyo po kaming aliwin, Panginoon, Lord God, ng inyong banal na Espiritu, O God. Maraming salamat po, O God. We claim and we declare, O God, hallelujah, Lord God, ang aming mga panalangin, Lord God. In Jesus' name, Amen. Ayan, ngayon naman po, dadako po tayo sa ating offering. Ayan. So, sige po. Ayan. Magandog po tayo sa ating Panginoon. Yan. Sige po, sabay-sabay po nating ipanalangin ang ating offering. Ayan, sige, lay hands po muli natin ang ating mga offering. Yan. Yes, O God, hallelujah, Panginoon, Lord God. Sa inyo namin tinataas, Panginoon, Lord God, ang handog ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord God, kayo po ang mapapurihan, Lord God, sa lahat ng inihandog, Lord God, sa inyong harapan, Panginoon, Lord God. Gaano man ito kalaki o kaliit, Panginoon, Lord God, sa puso po kayo tumitingin, Lord God, na nag-ahandog, Panginoon, Lord God, at hindi, Lord God, sa halaga, Panginoon, Lord God. Lord God, nawa ang lahat ng naghandog sa gabing ito, Panginoon, Lord God, at ang patuloy na maghahandog sa inyo, Panginoon, Lord God, nawa, Lord God, patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, Lord God, patuloy niyo po, Lord God, bigyan, Lord God, ng stable, Panginoon, Lord God, na financial, Panginoon, Lord God. At kayo po, Lord God, ang patuloy, Lord God, na kumilos, Lord God, sa kanilang buhay, maghimala, Panginoon, Lord God. At ganoon din po sa mga tao, Panginoon, Lord God, na wala pa po kakayanan, Lord God, na magbalik, Lord God, na maghandog sa inyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God, nawa, Lord God, kayo po, Lord God, ang tunay, Lord God, na kumilos sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Kayo po, Lord God, ang mag-alis sa kanila, Panginoon, Lord God, dun sa kanilang kalagayan ngayon, Lord God. Bless them, O God. Hallelujah, Lord God. Sa inyo po namin tinataas, Lord God, ang offering na ito, Panginoon, ang handog na ito, O God. In Jesus' name, Amen. Yan. Sige, patuloy po tayo sa ating pananalangin. Yan. I-lay hands din po natin ang ating prayer request. Ayan, sa ating mga first fruit naman po. Ayan. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Yes, O God, hallelujah, Panginoon, Lord God. Tinataas namin sa inyo, Lord God, ang prayer request, Lord God, na ito, Lord God, sa aming mga first fruit, Panginoon, Lord God. Kayo po, Lord God, ang nakakaalam, Lord God, ng mga nakasulat dito, Panginoon, Lord God. At nawa, Lord God, anuman po ang nakalagay dito, Lord God, lahat ng kapuri-puri sa inyo, Lord God, at kalugod-lugod, O God, ay nawa inyong dinggin, Panginoon, O God. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, God, dahil binigyan niyo po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, na nagsulat, Lord God, ng panalangin ito, Lord God, ng kakayanan, Lord God, na magbalik, Lord God, hallelujah, Lord God, ng first fruit sa inyo, Panginoon, sa inyong harapan, Lord God. At nawa, Lord God, kayo po ang patuloy, Lord God, na gumabay, Lord God, sa mga nagsulat, Lord God. Kayo po ang nakakakilala sa bawat taong iyon, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Bless their generous heart, Panginoon, O God. At kayo po, Lord God, ang patuloy, Lord God, na mag-bless sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat po, God. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan. Amen. So, ngayon naman po, dadako po tayo sa ating learnings. Ayan. So, umpisahan po natin sa ating physical. Ayan. Tatawagan si Ate Ruela.
bless yung binahagi sa atin kanina ni Ate Sheila. And it reminds me talaga na ano man yung ginagawa natin, whether sa church or anything nakasama sa buhay natin, talagang andon yung dependence natin sa Panginoon. Kasi pinapatunayan niya sa salita ng Lord na talagang kapag sinasarili lang natin lahat, alam naman natin na kapag sinasarili natin, mas nararamdaman natin kung gaano kabigat, kung gaano kahirap, and parang mas natutukso tayo na sige, mag-give up na lang ako kasi parang wala namang nangyayari and parang hindi ko naman na siya kakayanin. Pero kapag alam natin na yun nga kapag alam natin na yung right hand ng Lord is patuloy na kumakapit sa atin, it continue to give us hope and it encourage us to persevere. Kasi alam natin na ano mang ginagawa natin, hindi naman nag-aantay si Lord sa dulo ng victory. Throughout our journey para sa victory, kasama natin ang Panginoon. At talagang ang nakakatuwa, sure naman yung victory na meron tayo. Amen. So, thank you po, Ate Ruela. Ayan. So, ngayon naman po, tinatawag po natin si Ate Alex. Amen. Yung natutunan ko po ngayong gabi is, we are victorious kasi si God victorious siya eh. And yung kailangan lang natin is magkaroon ng desire and have faith in the Lord. Kasi meron nga akong nakita sa Facebook na na meme siya, sabi niya doon, hindi naman siya about sa situation eh. About siya sa kasama mo doon sa situation na yon. And yung kasama natin sa sa ating buhay is si Lord. So, no matter what situation we are, as long as kasama natin si Lord, yung mga hadlang sa mga problema natin, kaya natin yung pagtagumpayan. Ayan. Amen. So, thank you, Ate Alex. Ayan. So, ngayon naman po, tinatawag ko po si Kuya Kevin. Hey. Yan, yung akin yung learnings ko po is yun nga, di ba? Parang si Lord is victorious and we are made to be victorious nga, di ba? So, parang pinapaita lang doon na kailangan natin magkaroon ng faith sa Lord. Yung 3 points na sinabi ni Ate Sheila is parang doon lang din nauuwi kung meron pa tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Lord. And yun nga, na yung parang may naiwan na tanong sa akin doon sa sinabi rin ni Ate Sheila na yung dun sa kung totoo bang na-encounter mo si Lord, yung parang totoo bang kilala mo kung sino yung Lord na pinaglilingkuran mo. No? So, parang yun nga, parang nagkaroon rin ako ng reflection na totoo bang nagkaroon ako ng relationship or kinikilala ko si Lord. And yun naman, so sa awa ng Diyos is meron naman, parang alam mo, makita mo naman yung mga pagbabago, yung mga ginagawa ng Lord sa buhay ko. Yun po. Amen. Ayan. And ngayon po, sa huli po natin magbabahagi ng kanyang learnings, at tawag po natin si Sister Marivic. Yun. Nakaka-bless yung share ni Ate Sheila na yun nga, victory, di ba? Ako ang learnings ko yung matuto talagang dumepend sa Panginoon kasi kung sa sarili natin laging talunan yung defeated nga. Yun nga, yung napaisip ako nung sa uli yung sabi ni Sister Sheila na yung defeated pala madalas yung talunan ka. Sabi ko, parang napaisip ako lagi. Para kasi minsan nagre-reflect sa akin parang yung mga pinapagawa ni Lord, minsan hindi ko nagagawa. Yung pala, talunan ka kasi hindi mo sinusunod yung Panginoon. Kasi nga, laging ang isip mo, mag-depend sa sarili mo. Pero kung patuloy at patuloy
akong lalapit at hihingi sa Lord ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yun nga yung laging siya yung makakilos, yung Holy Spirit niya. Alam kong tagumpay ako, pero yun, so far naman ngayon, nagagawa ko na sa Panginoon kasi, yun nga, hinihingi ko lagi yung niya, wisdom na. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you po sa mga nagbahagi ng kanilang learnings. And nawa hindi lang po natin, kagaya po ng sinabi ni... Ayan, hindi ko po... So kagaya po ng sinabi ni Pastora kagabi, na ang lahat ng ating natanggap ay hindi lang po nawa pumasok sa kabilang tenga at lumabas sa kabila. Bagkos kung kasama po natin ng tunay ang banal na Espiritu ng Panginoon, i-apply po natin yon. So ibig sabihin po, kahit hindi po ito yung Sunday service, malaki ang gawain natin, Bible talk po ito, morning devotion, gig night, o kung evening devotion, o kahit saan pa pong gawain natin, dapat po ina-apply natin sa ating buhay. Ayan, panghawakan din po natin kasi kagaya nga po ng sinabi kanina, dapat po nakikita sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Dapat po evidence sa buhay natin yung banal na Espiritu ng Panginoon. Ayan, so ngayon po, may mga additional announcement po tayo. Ayan, meron po tayong Bible Talk. Bukas po ang ating Thanksgiving night. Same time po, 7 p.m. Ayan. So, yan, isenda po kagad natin yung mga patotoo po natin para po, isa po, yung patotoo natin sa mababasa bukas. At pwede rin po tayo, inimbitahan din po namin ang lahat na dumalo po sa ating physical kasi masarap po kung sama-sama po tayo nananalangit at nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. Amen? And meron din po tayong morning devotion with Pastor Ramel, 7:30 a.m. And meron po tayong gig night every Saturday and with new time slot. Ayan. 5:30 to 7:30 p.m. po ang ating gig night this coming Saturday. Ma-excite po tayo dun sa ating gig night. Ano po? Kasi po ang topic po natin is about family. At naniniwala po ako na lahat tayo ay kabahagi ng isang pamilya. And ang ating team po ay entitled Family Feud. Yan. So, nanay, tatay, anak, kapatid, lahat po ay makaka-relate dun sa ating pag-uusapan. Ayan, and meron po, yan po, yung SOL po natin, yan, yung Destiny class, ay mag-uumpisa na po this coming Saturday. Ayan, so sa lahat po ng mga estudyante ng Saturday, yan, magkita-kita po tayo nun. Ayan, so magalak po tayo kasi patuloy po tayong ano niyo po yun, ini-equip ng Panginoon para po maging 5-star leader. Amen? So, bago po tayo tuluyang magtapos, tayo po muna ay manalangin. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Yes, O God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa patuloy niyo po, Lord God, na pagkilos, O God, sa aming Bible Talk, Panginoon, Lord God. Thank you po, O God, sa natanggap naming mensahe, Panginoon, Lord God, mula sa inyo, Lord God, that we are not defeated, O God, but we are victorious, Lord God, because, O God, you are victorious, Panginoon, Lord God. Matagal na kayong tagumpay, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. At hindi niyo po hahayaan, Panginoon, Lord God, na magapi ang bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lalo na, Lord God, kung ipapamuhay namin, Lord God, ng aming natanggap sa gabing ito, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord God, at turuan, Panginoon, Lord God, na dumepende sa inyo, Lord God. I-desire po namin ang wisdom, Panginoon, Lord God, na meron kayo, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord God, bigyan niyo po nawa kami nito, Panginoon, O God. At nawa, Lord God, lubusan po kami, Lord God, manampalataya at magtiwala sa inyo, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, O God, sa patuloy, Lord God, na pagbibigay sa amin, Lord God, ng revelation, Panginoon, Lord God, sa patuloy, Lord God, na pag-encounter, O God, sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, O God, sa patuloy, Lord God, na pagsama sa amin sa gawain ito, O God. Sa inyo po namin ibinabalik, Lord God, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen.